Ngayon naman ho, mga kababayan, ang pumalit na superhero ng mga DDS ay si Saldico naman ho, mga bossing. Kung maalala nyo ha, Saldico. 100 million insertion, 100 billion insertion naman daw po ang sinasabi. Eh napakasimple lang ho sagutin yan mga bossing eh. No? Eh kapag ka ito linabas ko, pagka pinakita agad natin yan, ibabalandra mo o isasangga mo doon sa sinasabi ni Saldico na 100 billion in-insert ng Pangulo. Tapos ito, mababalita o makikita nyo yung balita noong December 30, 2024 na nagbito ang Pangulo ng 194. Paano pa nila i-explain yon? Na gustong magkaroon ng kickback, gustong magkaroon ng pera ni Pangulong Bongbong Marcos na 100 billion. Eh ito, 194 ang binito, ang tinanggal. Paano mo pa i-explain yun na kumita ang Pangulo doon? Wala na ho, mga kababayan. At syempre, aalisin ko to. Bakit ko aalisin yan? Eh, tapos na agad tayo kapag kayaan. Diba? Eh, paano naman po? Hindi kikita yung YouTube channel ni Mark Ramos. O pahahabain natin. Di po ba? O eto, mas mahaba na pagpapaliwanag. Si Win Gatchalian din. Highway. So, mayroong mga projects doon. So, pangalawa, mayroong mga projects doon na nasa Valenzuela. So, inimbestigahan ko kung ano itong mga projects na ito. Itong mga projects na ito ay mga secondary roads. Hindi ito mga major roads. Hindi ito yung maliliit, kumbaga, yung mga sanga-sanga lang ng mga main road. Yung mga national roads. So, nagtataka ako, kung mag-insert ang Pangulo, bakit secondary roads? Bakit sa mga minor roads, hindi patingi-tingi lang yon? Gumawa ng highway o hindi gumawa sa MacArthur Highway. So nakakapagtaka, hindi tumutugma na yung projects, maliliit na projects imbis na malalaking projects. Naku hindi maintindihan ng mga DDS yan. Sasabihin lang sa iyo ng mga DDS, sige, panalo ka na, matalino ka kasi. Sige, ikaw na panalo, matalino ka kasi. Ganun lang yan. Pag ine-explainan mo yung mga DDS, ganun ho, mga kababayan. Tapos pag sinabi mo, sige nga, bigyan mo ko ng ebidensya. Diyan sa sinasabi mong magnanakaw si Bongbong Marcos, ang isasagot sa inyo ng mga DDS, mga Boss Chief Sir, is, hindi mo pa ba nakikita ang nangyayari sa bayang Pilipinas? Lugmok na ang bayang Pilipinas. Hindi ka pa ba nagigisi? Ganon. Sabi sa tatanong mo, asan nga yung ebidensya mo na sinasabi na si Bongbong Marcos ang nagnanakaw? Eh talagang hindi mo pa sasagot niyan. Talagang hindi mo pa nakikita ang bayang Pilipinas. Lugmok na. Ang sarap pong torpehin mga kababayan eh. Kaya sabi ko sa inyo, ako kung bakit hindi ako nakikipagdebate sa mga yan, paulit-ulitin ka lang niyan. No, pag nako-corner na, sasabihin, hindi mo ba nakikita ang bayang Pilipinas? Ganun lang ho. Tapos pupunta pa sa ibang mga ano yan. Pupunta pa ho sa ibang mga topic yan. Kung naalala nyo, may isang beses dito. Ang ine-explain, ang sinabi ni Saldico, 2024, insertion daw ho. Ngayon, ibinalandra ko, etong yung bito ng Pangulo na 194 billion bago matapos ang taon ng 2024. Aba, biglang 2023 biglang sabi 2023 na lang o 2022 na lang. Tartado ko pala eh. Si Saldico nga ang nag-open ng 2024 tapos yun yung pinagbabati-debatihan natin tapos pupunta ka ng 2023. Ganyan ang mga DDSO. Kaya di na. Kayo-kayo na lang. At pangatlo, nung tinitignan namin yung projects, ilan dito sa mga projects na sinasabi ni Saldico ay sandali, sir. Senator, no? Nandiyan si Marcelino Lagutaw. Pa-shoutout niya po kami dito sa Ilocos Norte. Boss Mark, na imbag nga adlaw dita Ilocos. Totoo po ba na kinasusuklaman na po dyan si Amy Marcos sa Ilocos? Sir, pakisagot lang po. Ito. So, nakakapagtaka kung sinasabi sa presidente ang nagpasok nito, bakit vinito rin ni presidente? Ayun, yung sinasabi natin. Di po ba? Naglagay ang presidente ng 100 billion insertion,
Tapos pag bago matapos yung taon, binito ni Presidente yung 94 billion. Mas malaki pa yung tinanggal eh. Oh, kesa doon sa sinasabi nila, ibinibintang nilang insertion eh. Diba? So, pinasok niya yung project pero vivito niya rin pala yung project. So, hindi nagtutugma yung kanyang mga sinasabi. Yung mga DDS na lang kasi ang maniniwala kay Saldico, no? Yung mga yan, kapag kayan, nakakita, nakarinig ng isang tao na sasalungat doon kay Pangulong Bongbong Marcos at lalaitin si Pangulong Bongbong Marcos, ang gobyerno ng Pilipinas, sasabihin, lugmok na, yan na yung bago nilang hero. Ganun naman ang style ng mga DDS, mga bossing. Di ba? Oo. Ngayon, sino? Aimee Marcos naman, yung kanilang yung kanilang superhero. Mamaya ho natin yung pag-uusapan pagkatapos nitong si Win Gatchalian. Opo. Hindi ba pwede, sir, na baka kasi may makaisip? Although, sige, hindi niya siningit sa NEP. Hindi ba pwedeng pinahabol niya during the last part na, during the bicameral conference committee? Kasi kung maghahabol ka ng project, dapat mga major projects ito. Ito yung mga, let's say, talagang national importance. Siguro mga airport or seaports. Pero katulad din sa Valenzuela, minor project to. LGU, kayang gawin na nga. In fact, sabi nga ng LGU sa akin, hindi kailangan itong project na ito, hindi coordinated with the LGU kasi kayang-kaya namang gawin ng LGU. Kung magpapahabol ka, bakit ka maliliit? Mga talagang importante, kailangan mabilisan, kailangan isama agad. Yung mga maliliit na lugar, sige, si Mayor, si Congressman, kayang-kaya na nila yan. Na projects ang habulin mo of national importance, diba? Kung talagang kailangan ng bansa, kung hindi, magkaka-problema tayo o hindi tayo uusad. So, hindi nagtutugma yung mga projects na binanggit ni Zaldico. So, sa palagay nyo ba, Sen, may weight, may bigat itong mga alegasyon ni Zaldico at may inaasahan pa tayong third part eh? Second part pa lang. Yung mga nilabas kasi ni Zaldico, yung unang part daw ho, mga kababayan, ano yung unang part? Yung 100 billion na sinasabi. No? Yung second part daw ho, mga bossing, yung mga maleta. Wala lang, dinaanan lang ng camera. Yun na daw ho yun, mga kababayan. Yun yung second part. Yung third part, parang nagpaalam lang ho, mga kababayan. Sabi ko, putrages na yan. 1 minuto lang yata pag pinagsama-sama yung video na yun, pinaghati-hati pa. Vlogger si Zaldico? Gustong kumita pa doon sa kanyang video. Yung mga tawag doon, yung mga sound effect ni Zaldico, may gumaganon pa eh. Sabi ko, mukhang mahaba ito, mukhang madami sinasabi. Yun pala, yun na yung kabuuan ng video. Merong kada salita ni Zaldico, gumaganon. Pero daig po ng mga editor ko. Daig si Boy Tinapay, daig si Jordan G. Daig yung mga researcher namin kasi hindi kaya ng mga editor namin yun eh. Yung mga gumaganon pa. Rektahan lang po mga mag-edit yan. Yung kinukuha yung pinakamalinamnab na part ng vlog, tsaka okay na yun. Sabi ni Shiro Kansaki, parang watusi lang, supot. Hindi ko alam kung ano yung third part, no? Hindi ko alam kung ano yung kanyang ilalabas pa. Pero so far, base doon sa mga nakita kong project at base sa pag-analisa ko, hindi nagtutugma yung mga revelations niya. Kaya nga nasabi ko doon sa interview natin, ang pinakamaganda dyan, umuwi na lang siya at magpakita, Sir, hindi papayag mga DDS na umuwi si Zaldico. Ang sabi po, ang dahilan ng mga DDS ay mamamatay daw si Zaldico. Kapag, bumaba na si Jordan G, basic lang sa akin yun. Yung mga, yung gumaganon doon. Loko ka, sisantehin kita pag nilagyan mo yung vlog natin ng ganon. Sipahin kita dyan. No? Ang jologs kaya, hindi ka mabiro. Game. Execute ng official testimony, execute ng official affidavit at ipakita niya kung ano yung nalalaman niya. Kasi napakadaling magsalita. Umuwi na lang si Zaldico, ganun lang yun. Hindi pwede yung tipo bang pinapatawag ka tapos ganito, wala, takot ka.
umuwi, panumpaan, para mapatunayan. Di ba? Di ho ba mga kababayan? Ganun lang naman kasimple yon. Ngayon ho mga bossing, at dahil nga po, no, eto na, mag-uumpisa na po tayo nung topic natin kay Senadora Amy Marcos, mga bossing. At dahil nga po yung kay Saldico nahalata na at mukhang hindi na maaari o posible na magamit, no, si Saldico bilang hero ng mga DDS,